Okay, magandang araw po sa ating lahat at ito, pag-usapan natin itong nag-trending po na solusyon ni Bongbong Marcos dito sa traffic ng Pilipinas. Kasi po nakakatawa po itong traffic solution ni Bongbong Marcos. Alamin natin yan ha kung ano ang kanyang solusyon dito. Ay nako. Wala talagang ibang maisip itong ating presidente kundi puro talaga mga wala talaga. Mamaya i-explain ko yan sa inyo ha bakit sobrang palpak sablay itong solusyon niya sa traffic ng bansa natin, okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong speech ni VP Sara sa Tangob, Misamis Occidental. Pakinggan po natin ang kanyang speech dahil po ay nakakatuwa po itong speech ni VP Sara. Dito mo talaga makikita ang kanyang speech is very genuine, no? Malapit talaga sa tao. Meron talagang karisma itong mga Duterte, no? Hindi kagaya ni Bongbong Marcos na kung mag-speech ay medyo scripted po at sa nakikita natin halos lahat pambobola lang ng taong bayan. At itong ipapakita kong video speech ni VP Sara sa Tangob, Misamis Occidental, dito mo talaga makikita kung paano niya makipag-connect sa kanyang mga listeners, no? Kahit konti lang yung mga nanonood pero talagang natutuwa sila kasi tutok na tutok yung tao kay VP Sara dahil po sa kanyang mga sinasabi na genuine talaga, no? May connection talaga siya sa tao. At meron pa ngang mga nabanggit siya na problema sa ating bansa, especially sa issue ng politika, nabanggit rin yun ni VP Sara at yan po ang ating ire-react at magko-comment tayo doon, okay? Pero bago ang lahat, bago ko yan ipapakita lahat ng video na yan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe kung bago ka pa lang dito sa ating channel, okay? Para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung live ang Donmar TV. Okay? Importanteng mag-subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, napindot nyo ba ang subscribe button? Okay, so, ito po. Itong sobrang nag-trending na solusyon ni Bongbong Marcos dito sa traffic. Ito ay papakita ko sa inyo ha. Ito po, ito. Ayan, ayan. Ito ito po ay shinare ng VOVPH. Itong VOVPH ay DDS DDS page, no? Ang kanyang caption dito is 5,500 flood control. Ano bang nasa laman dito? Kasi po binalita po ito ng politiko. Okay? Ano yan? Meron yung blue check. So meaning to say, legit po itong nagbabalita, no? Na politico page, no? Sabi dito, Metro Manila goes smart. Smart na raw ang... Ay, nako. Hindi ko lang alam kung anong klaseng smart yan, ha? Marcos pushes fiber optic network for faster traffic and disaster response. Dahil alam naman natin sa bansang Pilipinas na sobrang traffic, 'di ba? Halos tayong lahat kapag pupunta tayo sa Maynila, lahat tayo naiinis dito sa traffic na ito, 'di ba? Pero akala natin na ang solusyon ni Bongbong Marcos dito sa matinding traffic na nangyari sa Manila, gagawa siya ng mga maraming mga yung mga skyway,
mga daanan, no? Palawakin yung ating mga kalsada, 'di ba? Yan naman talaga. Wala nang ibang solusyon diyan kundi yung traffic is hindi magta-traffic ang isang lugar kapag marami ang daan o malawak yung daan. Yun naman, 'di ba? More skyways and mga kalsada. Pero ang solusyon ni Bongbong Marcos sa traffic, i-fiber optics raw ang network. Tataka ko, bakit fiber optics yung network? Anong connection sa fiber optics network? Para raw sa faster traffic disaster response. Yun pala. Ito soon, all of Metro Manila's 17 local government units will be seamless connected to each other. Using fiber optic networks for an improved response to accidents, traffic jams, and floods. Ang galing, no? Instead na gawa tayo ng solusyon para hindi magsiksikan yung mga daanan, gusto niya na palakasin yung communication. Na kung merong aksidente dito, yung response kaagad mabilis. Mr. President, mukha yatang yung wag na masyadong matulog ka ng maaga, ha? Wag na kasi masyadong kumakain ng pulburon, kasi hindi mo sinusolusyonan ang traffic dito, Bongbong Marcos. Ang ginawa mo, mapabilis yung response ng mga tauhan mo. Di ba? Improve response to accidents. Improve response to traffic jams. So, meron pa rin traffic. Akala ko na gawa ka ng solusyon na lumuwag-luwag yung traffic, 'di ba? Lumuwag yung traffic o as much as possible meron tayong political will na wala nang traffic, ganun. 'Di ba? Pero ang ginawa mo, inimprove mo lang yung inimprove mo lang yung communication ng mga connected to each other using fiber optic networks. Hindi po namin kailangan ng ang taong bayan po, hindi po nangangailangan ng faster response. Kung meron mang aksidente, kung meron mang traffic, ganun, hindi po kailangan ng malakas na network o ang kailangan po namin masolusyonan na mawala na po itong traffic o mabawas-bawasan man lang. Kasi po ang ginagawa po ni former President Duterte dati, nagtayo po siya ng maraming mga skyway. Nagtayo po siya ng maraming daanan. Yun po ang solusyon. Hindi yung gagawa ka ng fiber optics. Wow, ang gandang tingnan, fiber optics network. Para lang pala mabilis yung response. Actually, okay yon na mabilis yung response. Pero fiber optics pa talaga. Pwede naman gagamit sila ng messenger Hello, ito na may traffic dito, may aksidente dito. 'Di ba? Kailangan pa talagang i-fiber optics dyan? Malay natin, siguro wala nang budget yung Pilipinas, kaya ito na lang yung ginawa, no? Kasi Mr. President, kailangan po tayo ng more and more na mga daanan, mga skyways, kung saan yung mga daanan natin, marami ng option. So kung marami ng option yung saan sila dadaan, medyo luluwag po ang traffic natin. Okay?
Sabi mo pa dito, yung mga accidents o mga floods, ganun. Okay man yun. Pero ito lang yun, ganyan, yung, sinolve mo yung ano, kung sa sakit pa ito, no, pain reliever lang ito. Ito ha, inihalin tulad ko lang ito sa sakit, no? Kung meron kang sakit, parang pain reliever lang ito. But you are not solving the real issue o the real problem. Di ba? Meaning to say, tama yung sinabi ni VP Sara. Hindi mo talaga kaya maging presidente. Yes, Mr. President, hindi mo talaga kaya. Yan ang totoo, no? Kung hindi mo na kaya, Mr. President, magpahinga ka na sa 2028. Ibigay mo na kay VP Sara. Ganun naman yan eh. Di ba? You have your time. Sige, pagbigyan ka namin. Magtitiis kami ng 3 years. Magtitiis kami ng 3 years. Pero sana naman, Mr. President, pakinggan mo ang taong bayan. Sobra ng dami po ang mga sasakyan sa Metro Manila, no? Give us yung right solution. Yung makapagsabi ang taong bayan na, ito talaga yung solusyon. Kaya nga sabi ni VP Sara, kaya siya tumiwalag, no, sa Marcos administration. Unang-una, it's because sabi ni VP Sara, itong administrasyong Marcos walang master plan. Walang master plan. Ang ginawa kasi, basing rin sa ating analysis at mga observation sa administrasyon ngayon, wala. Ano lang sila? Nagtatrabaho lang sila. Kung ano yung meron, meron. Kung ano yung wala, wala. Ano lang? Padaloy-daloy lang sila sa hangin. Kung ano lang ang makaya ngayon, yun lang. Walang master plan na ito yung gagawin natin. Ito yung aim natin. This will be the final output sa magiging proyekto natin for this certain problem. Ganun. Wala silang ganyan. Ang ginagawa nila, kung ano yung reklamo ng tao, yun lang, isolve natin ng konti, okay na, ayuda dito, okay na, parang ganon. Hindi yan po pwede, Bongbong Marcos. Ito, maraming ang natatawa dito, Ay, nako. Palalakasin niya ang communication na mag-response ka agad sa traffic jams. So, meron pa rin traffic. Ha? Hindi po ito solusyon ng traffic. Meron pa rin traffic. So, wala. I'm sorry, Mr. President, but I am nagsasalita po ako bilang isang Pilipino, bilang isang netizen. Demokrasya po tayo. So, ito yung opinion ko, Mr. President. Maling-mali yan. Okay yan, pero sana naman, Mr. President, no, gumawa ka ng master plan. Ipagpatuloy mo lang yung ginawa ni Duterte, yung master plan ni Duterte dyan sa Maynila. Kung ipagpatuloy mo yun, solve yung solution mo. Meron naman eh. Di ba? Meron. Kaso lang, saan siguro napunta yung budget ng pera? Bakit hindi natuloy itong mga big ticket projects ni former President Duterte? Ayan, natuloy. Napunta siguro sa mga ayuda na yan. Sad, very sad talagang nangyari. So ito, tapos na tayo dyan. Ngayon naman, panoorin natin itong speech ni VP Sara sa Tangob, Misamis Occidental na grabe yung kanyang speech kahit ikaw ang manunood, talagang mako-connect mo yung vice presidente. Diyan sila magaling ang mga Duterte, no? Na ikaw mismo bilang Pilipino, alam mo kung saan ang direksyon ng leader na ito. Okay? Makikita mo talaga na marunong silang bumaba sa kanilang sarili para lang sa masa, at marunong rin sila makisama sa mga great leaders nila, like yung Russian president, 'di ba? Yung presidente ng Japan,
Prime Minister ba yun ng China, President ng Amerika. Marunong sila sa mga malalaking tao. Marunong rin sila makilevel sa masa. So ito yung nagpapatunay na nangangailangan po tayo ng leader na ganito, na makaunawa po sa mga masa. Okay? It's sad to say, ngayon, itong administrasyong Marcos, hindi, sobrang taas eh. Hindi po natin ma-reach yung kanilang ang kanilang personality to the point na hindi mo na nako-connect yung masang Pilipino. Di ba? Na-observe natin yan sa mga rally-rally nila. Wala nang gustong yumakap kay Bongbong Marcos kasi natatakot o parang hindi plastic eh. Mapaplastikan lang tayo, di ba? Hindi kagaya nito na masarap panoorin, pakinggan, yakapin. Ito yung mga leaders na dapat nating iboto. Ito, pasok, BP Sara ha. Concert pa ni ba? Ang kinitinina ay mga ticket. Galing pa naman magbiro ni BP Sara. Sabi niya, yung nasa malapit, ito yung may ticket, no? Yung nasa malayo, ano lang yun. Hapon sa inyo. Upan ka na nato sila. Basta mga padala na ni BBM. Nagbibiro pa siya, basta pinadala yan ni BBM. Simpleng banat, Ma'am Vice President ha, our future President. Simple yung banat mo pero pasok, di ba? Ang mga pagpasalamat. Tingnan nyo gaano ka-excited ang mga tao marinig lang si VP Sara, di ba? Ang mga nasa likod nila. Pakitaan. Nasa na si VP Sara? Sa hangin. Hindi ako maulit. Unahunan ako ang mga pagpasalamat. Salamat sa ako ang mga kaigsuunan dinhi sa Misamis Occidental, kaninyong tanan. Salamat sa inyong oras sa karong adlaw. Daghan sa inyo ang nagkambyo sa ilahang mga schedule no kay kadto naman ning Domingo nagsulti nga muanhin dinhi mo bisita sa inyo sa Misamis Occidental. So daghan sa inyo nagkambyo og schedule para lang na mag-uban sa dinhi karon sa ato ang hapon pulong-pulong para pagpasalamat sa inyong dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ikaduha, ang ako ang mga pagpasalamat sa mga lain-lain na grupo, Hakbang ng Maisog, daghang salamat. Kingdom of Jesus Christ, PDP, PDP party, daghang salamat sa inyo. PDDS, I understand, naabot. O ang grupo sa ato ang former Governor Philip Tan. Daghang salamat sa inyo ha. Ito na pa ba po nalimtan na grupo na naanin ni karon. MRRD, daghang salamat sa inyo oras karong adlaw. Unahon pag nako ang mga personal na pagpasalamat sukad atong 2022 kadto karon usap-usap nako ang pasalamat una personal na pagpasalamat kaninyong tanan sa ako ang mga kauban dinhi sa Mindanao, mga kaigsuonan nako sa Mindanao, sa inyong tapang, sa inyong suporta, sa inyong boto, sa inyong kampanya para kanako tung tuig 2022 pagka Vice Presidente. Daghang salamat. Ikaduha, ang pagpasalamat nako isip inyong Vice Presidente sa inyong kadayon na suporta sa amo ang opisina sa Office of the Vice President. Pasayloan ni na medyo gamay na lang ang amo ang
ito karon nawala po ang amo ang medical and burial assistance kaya kay ba naman mo sa istorya sa ako ang kinabuhi dinha sa kauluhan dinha sa National Capital Region pero magpadayon gihapon ni Laban! Tingnan nyo ha, gaano ka tuwang-tuwa ang taong bayan ha. Very responsive because they love the leader, di ba? Sila nga po ang i-impeach. Tingnan nyo ha sa mga politiko na nag-a-advise kay VP Sara na sana si VP Sara mag-resign na lang para makatakbo siya sa 2028. Hindi ganyan ka walang bayag yung aming Vice President. Ha? Ipaglalaban yan ni VP Sara dahil binoto siya ng 32 million bilang Vice President. Tuloy-tuloy yan. Ha? O, sabi pa nga ni VP Sara na sila yung aking i-impeach. No, meaning to say, that's one way of saying na hindi siya papayag na ma-impeach. Di ba? Sa tingin ninyo, yung mga kampanya ni Bongbong Marcos, meron pa bang sumisigaw ng BBM? Wala na. Wala na. You are hereby impeached by Inday Sara. Ang sunod na pagpasalamat gikan sa ako ang pamilya. Ang pamilya Duterte, dako kaayo ni Yan ang kagalingan itong leadership ng mga Duterte. Sila lang yung mga leaders na laging nagpapasalamat sa taong bayan. 'Di ba? Saan ka nakakita? Si Bongbong Marcos nagpapasalamat ba? Hindi. Ha? Nagmamayabang lagi sa kanyang ginagawa. Karon lang para mga kaigsunan na mo sa inyong sa higayon nagihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang naso dilabi na sa mga pwesto dinha sa national government nato. Daghan kaayong salamat. Dako kaayo ang amo ang utang nga kabubuton sa unong katuig nga suporta ninyo sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Nangamusta di ay siya sa inyong tanan, nagpadala siya sa iyahang pamutang ina. Pero nagpapatawa si VP Sara doon, pero may meaning yun ha. May meaning yun. Nangungumusta si yung tatay niya, si Duterte, sa kanyang pamumutang ina. Yan ang sabi niya, di ba? Kung yung mga dilawan at loyalista ang makikinig dito, grabe naman, ang bastos-bastos yun. Ganyan, di ba? Pero kung DDS ka, kung tunay kang DDS, alam mo ang reason. Nang ibig sabihin, napamura po itong si Tatay Digong at itong si VP Sara dahil po sa mga ginagawang pang-aabuso at kabalastugan na ginagawa ng mga government officials. Diba? Napamura po sila because alam nila harap-harapan po ang panloloko ginagawa. Hindi nila katanggap-tanggap yung mga pangyayari. Nasasaktan sila. Kaya napamura sila dito. Hindi ibig sabihin nagmumura sila para yun sa masa Pilipino. Hindi Nagmumura sila dito sa mga buhayang mga government officials. Nangumusta si Tatay Digong sa kanyang pamumutang ina. Yan ang ibig sabihin. Kasi every time na mag-speech si former President Duterte, ipinakita niya sa taong bayan na galit siya. Napamura siya. Galit siya. Hindi niya gusto ang mga nangyayari.
That's one way of saying na sa taong bayan na I'm with you. Kung gaano kayo kainis taong bayan, kung gaano kayo kagalit sa gobyernong ito, galit rin siya. Di ba? Yan ang hindi maiintindihan ng mga bangag at mga tambaluslos na mga loyalista eh. Sa Iloilo ba? PDP? No? Sa Iloilo? Yes, ang PDP na karon sa Iloilo kay dunay proclamation rally sa mga senador na nagdagan sa ilalong sa partido sa PDP o ang mga one more thing ha, vote straight PDP laban. Okay? Meron na naman silang ipinalabas na survey, no? Na nangunguna si Erwin Tulfo, lahat raw ng mga senador ni Bongbong Marcos nangunguna. Meron silang ipinalabas ha. Ang nakapasok lang sa atin si Bato at si Bongo. Yun ang kanilang ngayon ha. Balita ng mga media. Ako, hindi ko maniniwala dyan. Utot nyo. Candidates sa PDP. Di lang na po, may isa-isa pa karon. Pero nagamyan ni ang magpadala niyo sa sample ballot dinhi sa inyo ha. Palihog na lang suglog ninyo ang sample ballot. Di lang sa ako mag-isa-isa sa mga pangalan karon kay Basin. Doon ako'y malimtan niya, mahiubos niya sa ato dinhi sa ato ang tapok-tapok sa Misamis Occidental. Sunod na pagpasalamat mao ang gikan gihapon sa ako kadtong secretary ko sa Department of Education. Kusog kaayo ang inyong suporta kanan sa trabaho sa mga maestra o maestro nato, sa ato ang mga magtutuglo. Daghan kayong salamat sa inyong suporta sa mga eskwelahan. Siyempre sa pag-eskwela sa ato ang mga anak o ato ang mga apo. Daghan kaayong salamat sa inyo. Kay bawo naman mo sa istorya, pero ako alang usabon mubo lang yun kaayong nanihawa yun ko sa Department of Education kay dili lang yun ko gusto mo pirma sa budget. Di ba? So, nilinaw ni VP Sara kung bakit bumaba siya bilang Department of Education Secretary. Kasi hindi niya kaya na pumirma siya ng budget na questionable. Okay? Ikaw ba naman, papipirmahin ka ng ganitong laking pera? Pero ang allotted budget, hindi kasi sanay si VP Sarang ganyan eh. Hindi siya sanay na papipirmahin ka ng pera na alam mo na hindi ito akma sa mga budget proposal. Ganyan yung ginagawa ng House of Representatives. 'Di ba? Ito yung sabi ni VP Sara. Nagtataka siya bakit lumaki ang kanyang pinipirmahan. Yun pala, nung una, akala niya, magaling ito kasi example nagpo-propose siya ng 1 million o ginawang 5 million. Example lang ito this is not the real numbers. Nagpo-propose ng 1 million, gawin ng 5 million ng House of Representatives. Siyempre, nung una, masaya si VP Sara, masaya ito kasi dinagdagan. Yun pala, yung 4 million, kasi 1 million lang yung, example, 1 million lang yung hiningi. Gagawin nilang 4 million. Yun pala, itong 4 million, gagamitin nila sa iba. Anong tawag mo doon? Di ba? Akala ni VP Sara, humingi ka ng 1 million, ginawa nilang 5 million, akala ni VP Sara, lahat ng 5 million na ito, gagamitin ito sa Department of Education. Yun pala, gagamitin sa iba. Di ba? Anong tawag doon? Di ka, kabalastugan ang tawag doon. Di ba? Kaya siya nag-decide na I will stop being the Department of Education Secretary. Hindi na po ito tama, kawawa ang taong bayan nito. Sila ang pagbuot, sila ang sa budget, igo na lang pirmahon. Motong kaingon yun po sa ilang ninanaki maako nga mupirma sa budget nga dito nga tungaan lang sa mga pipila kapolitiko, especially sa sulod sa House
of representatives. Mao to kinahanglan na lang yun nga ingon ko nga duha man ang opisina na may Department of Education, na may Office of the Vice President, tutukan na lang namo ang mga projects sa Office of the Vice President. So magpadayon gihapon ang ato ang trabaho para sa ato ang mga kaigsuunang Pilipino. Ang sunod mao ang inyong mga senators, nagingon ko kaganina na wala pa yung mga pangalan, pero doon na naman siguro mo listahan. Yes. Doon na tayo listahan. Yes, all Philippine Plus ang ato ang mga guest candidates, kay doon na may mga kandidato na pareho o vision, pareho tumong sa ato ang kanan, ang makita nato ang ato ang nasod nga hindi ani ba maski sa totoo lang, no, tama ito si VP Sara itong mga iboboto natin, no, ito talaga yung mga tao na makapagbago sa bansa natin. Kung yung boboto ka ng mga bangag na mga kandidato, ibabangag rin yung bansa natin. Kaya nga sabi ko, if gusto nyo ng pagbabago, iboto nyo yung mga taong merong track record. May nagawa ba? Proven and tested ba na magserbisyo talaga sa tao? Diba? Yung kandidato na makapagbigay ng impact na mararamdaman mo talaga yung kanilang mga ginagawa. Hindi yung kagaya ni na Pacquiao, ni na Erwin Tulfo. Anong nagawa doon? Wala. Sabi ko nga sa inyo, laging sinasabi, kawawa ang bayan natin kung yun ang iboto natin. Ulahi sa mga silingan nato, sa Southeast Asia, ulahi sa tibuok kalibutan. Tingnan niya, tama yung sinabi ni VP Sara Ano na tayo? Behind na tayo sa technology, behind na tayo sa infrastructures ng ibang bansa. Alam niyo ba kung bakit behind na tayo? Nung panahon po ni former President Duterte, gumawa na ng master plan si Duterte. Yung ginawa ni Duterte, sana, na yun, papunta na yun. Kasi kailangan mo ng kailangan mo ng master plan. Pagkatapos, if napapansin nyo, 3 years ni Duterte, marami ng mga infrastructures, di ba? Binalita, ito yung mga bridges, mga skyway na nagawa ni Duterte. Grabe. Ang dami po, mga airports, mga yung seaports, ang dami. Mga inauguration, daming mga nagawa. Yun sana, kung yun sana ipinagpatuloy yun ni Bongbong Marcos, di ba? Sana ngayon, wala na. Dapat nakilevel na tayo sa ibang bansa. Pero dahil sa pamumulitika ni Bongbong Marcos, pinutol lahat. Kasi ayaw niyang, ayaw niyang ipagpatuloy yun kasi makredit ni Duterte Di ba? Once makredit ni Duterte, wala siyang pangalan doon. Di ba? Si former President Duterte nga, merong mga konting mga proyekto na hindi natapos ni Pinoy, ipinagpatuloy nga ni Duterte. Sabi ni Duterte, no president should credit this one. It should be credited from the Filipino people who are taxpayers. Di ba? Kaya lugmok tayo ang Pilipinas ngayon kasi po, dahil sa pamumulitika, bitter na bitter yung administrasyong ito Ang ato ang imbis nga padulong ta sa kalambuan, atras filming, ang ato ang makita sa ato ang katilingban. Walang doon na tayo mga guest candidates na inapopod ang ilang
tinguha para Sa mga hindi nakakaintindi sa sinabi ni VP Sara, ha, kasi nagbisaya siya, i-interpret ko na lang konti, okay? nasod. So daghang salamat sa inyong suporta sa ato ang mga senators sa PDP laban ng mga guest candidates nato sa PDP laban. Ug ang ato ang mga local candidates dinhi sa Misamis Occidental. Magpasalamat mi sa ilaha wala na yung hitabo sa ato ang nasod kundi ang kato na lang perpetuation in power ba kanang sige na lang balik-balik sa pwesto pero wala man tay kabakuhan na nakita sa ato ang mga komunidad sa ato ang barangay sa ato ang mga lugar. Dapat doon na tayo makita na mas may Yun talaga importante. No, meron sanang mga after ng termino ng isang kandidato, meron sanang yung kukwentahan natin yung yung government official. Ano yung nagawa mo? Like for example si Bongbong Marcos, after 6 years sisingilin natin siya. Anong nagawa mo for being the president in 6 years? Dapat lahat ng kandidatong tatakbo, ganun sana. At yung especially yung mga mananalo sa 2025, sisingilin natin. Yung mga pangako ninyo, natupad ba? Di ba? Ngayon, malapit nang matapos itong termino ni Bongbong Marcos kasi 3 years na lang siya. Pagkatapos, yung sisingilin natin, anong nagawa mo, Bongbong Marcos? Ano yung mga pangako mo nung kampanya? Natupad ba yun? Kasi yung kay former President Duterte, hindi man lahat natupad. Pero makikita mo. Sabi ni former President Duterte, I don't want to speak about it. Kayo na lang ang humusga. You look around. You look around. Anong nagawa ng presidente? Kasi mahirap na kung ikaw yung yung si Bongbong Marcos, konti na nga lang yung nagawa niya, nagmamayabang pa. Di ba? kung sa ato ang sinabi kaya naman ilang 20 years from now ano ba sa inyo mauna sa ato pero senior naman mo years kami man senior mga 30 years ang mga mabilin mabuta nga to ang mga anak ang ato ang mga ako kanya dili nato gusto nga ang ato ang ibilin sa ilahan nasod pa nga nagluya nga nasod nga speaking of bugas 20 kilo 20 kilo sabi ni VP Sara is pag-usapan natin itong bigas. Marcos, good luck. nabudol 20 ang sukli. Ako kanang pagkakaroon no sa inyong mga pananaw pero bigay naman po sa politics nagsulod ko 2007 so happy na 20 years dili ka po saan doon ka na kay Bao yung po nga dili ka na ako mahatag ito sa Bao Si VP Sara magaling. Sabi niya, ako almost 20 years na akong nanunungkulan sa gobyerno. Sabi niya na hindi siya magbibigay ng promise, yung mga false hopes ba, no? False hope. Yan ang tawag diyan Hindi siya ganoon nang magbibigay ng promises na alam niyang hindi matutupad. Yan ang sabi niya. Alam niyo ba kung sino ang pinariringgan niya dito? Si Bongbong Marcos. Tingnan niyo yung 20 pesos per kilo na bigas. Hanggang ngayon, yun po ang hinihingi ng taong bayan. Sinisingil siya ngayon ng taong bayan.
nasaan na. Di ba? So tama si VP Sara. Halos 20 years na ako ha. Kasi 2007 siya. Ngayong 2027, magti-20 years na si VP Sara. Never siyang nag-promise ng isang bagay na hindi natupad. Pero si Bongbong Marcos, grabe. Kaya niya sa kanyang sikmura yung magsisinungaling siya. Balo ko ka ng maulaw ko ba? Maulaw ko sa mga tao, maulang pag mga mali. Sabi ni VP Sara, ako, mahihiya ako sa mga tao kapag nagpa-promise ako na hindi yan totoo. Yan ang sabi niya ha. Unang-una, di ko nagasayaw, di ko nagakanta. Sabi ni VP Sara, like for example, na hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Kaya, well, unang di ako kamaunod yun na sayaw. Ang ako ang yung tingog po, kay ka na akong muralyo ka ng hikuan sa singan. Hindi siya marunong sumayaw. Yung kanyang boses, para rong mga ingay sa roof. Sabi ko yun siya maayo. Pero, matindog ko, maging istorya ko sa mga tao, dili ko yun kung saan, o kay baw ko, nagili na ako mahatag. Ako, makipag-usap ako sa taong bayan na alam kong hindi ko kaya, hindi ko talaga magmamayabang. Dali ka na mangimbita sila nga, uy, may Sara, ang libre sa among fiesta. Muenon yung doon, dili lang ko mo saad ha, pero ibutang na mo sa schedule na mo. Sabi ni VP Sara, kapag merong mag-invite sa kanyang mga fiesta na mga local governments, sasabihin raw niya na hindi ako mag-promise na makapunta. Pero ilalagay namin yan sa schedule namin. Kasi busy siya. Di ba? So, ini-example niya ito para alam ng taong bayan na siya po ay hindi siya yung tipong mga kandidato kagaya ni Bongbong Marcos na magpa-promise na ganito yung gagawin pero hindi po nangyari. Okay? Di lang po makasaad eh. Nagabag-ubag po ang ako ang schedule pag-aadlaw. Isang sa ingana kagamay na butang na dili ko makasigurado, dili ko ga saad. Sapot na sa mga kanagay. Alam niyo, sa totoo lang, ligwak talaga si BBM dito. Natatamaan talaga. Sapol talaga sa example ni VP Sara dito, si BBM. No? So, yun lang po yun lang ipapakita natin kasi pangangampanya ito ni VP Sara eh. At gusto ko lang ma-emphasize yung kanyang sinasabi na para ma-compare natin ang leadership ni VP Sara at ang leadership po ni Bongbong Marcos na ibang-iba talaga. Itong mga Duterte may prinsipyo talaga. At kung sinabi niya na ito yung gagawin namin, ito yung pangako namin, gagawin talaga. Ganyan po ang mga Duterte. Pero dito sa mga Marcoses, ewan ko na lang. Iba talaga, no? Dito mo lang mga sasabi na iba yung leader na puros lang dakdak, no? Dakdak lang ng dakdak, puro pagmamayabang. Doon mo talaga masasabi na iba yung kayabangan sa taong may prinsipyo. Okay? So, yun po ang ating tinalakay. Mag-comment at mag-react po kayo sa ating mga opinion, no? At pag-usapan natin yan sa comment section. And guys, itong video na ito, tulungan niyo po ako na i-like at i-share para kakalat ito, okay? And sa mga bago pa lang dito, mag-subscribe na sa Don Mar TV, okay? Aside dito sa channel na ito, meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon para updated kayo sa mga ina-upload natin na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? Maraming salamat sa mga audience ngayon na mga nanonood. Maraming salamat sa moderators rin. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat.
Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.